welcome back to my channel. So for today's vlog, I'll be doing an unboxing of my new drone. So this is a graduation gift from my mom, and today I'll be doing a quick tutorial on how to use it. So without further ado, let's get started. So we bought this drone at Alabang Town Center. So here's the receipt, and this DJI Mini 4 Pro cost 39,266. So it's almost 40,000 na din. Yung model niya is DJI Mini 4 Pro. Isa to sa mga pinaka-latest na drone ngayon. And what I love about this drone is meron siyang omnidirectional obstacle sensing function. So nakaka-detect siya ng obstacles during the flight. So it's very safe for the drone. Kahit medyo mapuno pa yan, dun ka nagsushoot. So hindi siya basta-basta makakabunggo since nakaka-detect siya. And siya na mismo yung nag-a-avoid ng mga obstacles sa paligid niya. And aside from that, meron din siyang active tracking function. So, it can actually detect your movements. So, pwede kang sundan ng drone kahit saan ka pumunta, kahit saan direction pa yan, without using the remote controller. So, yun yung kagandahan ng drone na to. So, ayan, i-open na natin siya. So, ayan, once na in-open mo, there's a QR code. And this QR code, pwede mo siyang gawing manual. So, ayan, meron siyang video tutorial kung paano ba gamitin tong drone. And then, this one naman is the memory card. So, meron siyang freebie, 64 na gigabytes memory card. And actually, napalagay na namin siya dun sa drone nung binili namin siya. So, this one naman is the remote controller. Alright, wait. Close muna natin ito. So, ayan, once na in-open mo tong box na to, ayan, marami siyang inclusions. This one is the USB Type-C cable, so you can use it for charging. And kapag charge nyo yung drone, guys, you should also buy an adapter. So this one, bumili na din ako para kapag charge natin yung drone, is ayan siya. So Type-C lang siya, guys. So ayan. And then, dito sa kabilang side naman, guys, so i-insert nyo lang siya dun sa charging port ng drone and also nung sa remote controller. So ayan, we have the Type-C USB cable. Anyway, guys, hindi kasali sa freebies ng drone natin itong adapter. So, kailangan yung bumili ng separate na adapter for this one. And pag nag-charge kayo, guys, you can also use charging hub. So, pwede kayong mag-charge ng battery doon, 2 to 3 batteries at once. So, sabay-sabay siya. And then, so, pag meron kasi kayong mga extra battery, so, syempre, diba, kapag matagal yung shoot, kailangan ng extra battery. So, yun yung magandang gamitin. Pero ako is isa lang muna, since pag-aaralan ko pa talaga kung paano gamitin yung drone. Pero alam ko na yung mga basics, so, ituturo ko din siya sa iyo ngayon. And this one naman is the remote controller cable. So, ayan. Ilalagay natin siya later dun sa remote control and also sa cellphone. So, ito yung i-insert natin. And then, we also have the screwdriver. So, gagamitin natin itong screwdriver para malagay natin yung mga propellers dun sa mismong aircraft or sa drone mismo. And then, we also have the extra propellers. So, ayan. Meron siyang A and also B. So, kasi magkakaiba siya ng pinaglalagyan. So, yung letter A natin, dun siya sa lower left side and upper right side ng drone. And then, yung letter B naman is sa lower right side and upper left side ilalagay. So, ayan. Meron naman siyang direction kung saan ilalagay. And ayan, meron din siyang mga kasama na screws. And then, this one is the DJI RC or the remote controller. So, ayan. So, this is what the remote controller looks like. So, ito yung dito sa front, sa back, sa top, and then, dito naman sa baba. Alright, kung mapapansin nyo dito sa remote controller, meron siyang tatlong button. So, we have the power button, and then dito naman sa middle, meron siyang nakasulat letter C, M, and S. So, C stands for Cine. This one. So, ginagamit natin siya kapag gusto nyo na medyo mabagal yung speed ng drone habang nagsushoot kayo. And then, kapag gusto nyo naman na normal lang, so, dito lang siya sa middle, letter N. That is the normal. And then, we also have letter S for the sports mode. Yung disadvantage kapag ginagamit mo to is naka-disable yung obstacle sensing function niya. So, there's a possibility na makabunggo yung drone kung saan ka man nag-shoot.
So, next naman natin is this one, the RTH or Return to Home button. So, ayan, yung Return to Home altitude ng drone natin is 20 meters. So, yung altitude is yung height niya, guys. So, ayan, kapag ka 20 meters na, pwede mong pindutin yung button na to, Return to Home, and kusa nang babalik yung drone sa inyo. And later, we're going to try it outside. So, ayan yung tatlo. And then, dito naman sa baba, guys, meron siyang control stick storage. So, dito nyo kukunin yung control stick niya. Ayan. So, ipot nyo lang siya dito. Mabilis lang naman siya ilagay. And then, the other one, right here. So, lalagay nyo lang siya dito. And that's it. Ayan. Pwede na natin siyang gamitin, yung control stick. And then, dito naman sa baba, nandito yung charging port ng remote control natin. So, what we have here at the top, so as you can see, meron dito parang camera and also the recording. So, ginagamit to if magtitake ka ng pictures and video. And this one naman is the camera control dial. So, ayan, namumove naman siya. And right here, okay, so, yeah, ipupush mo lang siya pataas. Ayan. So, this one is the mobile device holder. So, dito natin ilalagay yung cellphone natin. So, next naman is this one. As you can see, meron siyang cable sa loob. So, tanggalin natin siya. So, this is the remote controller cable. So, ito yung i-insert natin sa cellphone natin. Alright? So, meron dito yung icon niya is parang remote. So, make sure na ito is naka-plug siya dito sa remote control. And then, yung walang sign or yung walang icon na nakalagay is sa cellphone natin. And make sure na kapag nilalagay din yung phone natin dito sa drone is nasa right side itong charging port niya. Okay? So, ganito natin siya ilalagay. So, i-charge natin siya. Insert lang natin to. And then, let's put the cell phone. So, ganito lang yung kakalabasan niya, guys. Yan. So, pwede mo na makontrol yung drone natin. And then, ipapakita ko muna sa inyo yung mismong aircraft or yung drone para matry na natin siya. Meron din siyang manual na kasama. This one. So, this is what the aircraft looks like. So, ayan, as you can see, very handy lang siya. Hindi siya ganun kalaki. Dito sa mismong aircraft or sa drone natin, meron siyang cover dito sa unahan. So, this one is the gimbal protector. And then, this one naman is the propeller holder. So, this one. So, tatanggalin natin siya para ma-operate natin itong aircraft. So, ayan. Tanggalin muna natin itong propeller holder. So, ayan. And then, the gimbal protector as well. Ayan. So, nandito yung mismong camera niya. Ayan. Alright. And then, the other one. Ayan. So, diba, super cute lang ng drone. So, para ma-operate natin tong drone, gagawa ko ng quick tutorial kung ano yung application na kailangan natin na gamitin. So, ayan. Screen record natin. So, you have to download the application DJI Fly. So, ayan, na-download nyo na siya. So, you have to open it. So, ayan, there's an ads. So, let's skip it for now. And in terms of use, just read the terms of the application and then click agree. Authorize all, then join. Check out where to fly and learn about drone rules. So next, watch tutorials and learn how to use aircraft. So I'm going to teach you today, guys. Follow instructions to connect and fly aircraft. Alright. Once na tinap nyo yung connection guide, select aircraft model. So, hahanapin nyo kung ano yung model na aircraft or ng drone nyo. So, for this one, we have DJI Mini 4 Pro. That is the third one. Then, just click it. Connect with RC only. Connect with RC and goggles. Since we don't have a goggles, we're going to proceed with connect with RC only. And ayan, as you can see, yung na-discuss ko earlier. So ayan, ito din yun, pairing to remote controller. Alright, standards. Okay. DJI Fly would like to access the microphone, so let's allow it.
And then, as you can see dun sa top, RC not connected to the mobile device. So, ayan, kasi hindi pa natin na-open yung mismo remote control as well as the aircraft. So, how are we going to open the remote? So, it's very easy. You just have to press the power button. Okay, you just have to press the power button once. And then press it again for about 2 seconds. Okay, so you heard it, diba? So, kapag tumunog na siya, so this one, the green color, it is the battery indicator. Pag nakita nyo na medyo konti na yung color green, it means na medyo malapit na malubat yung battery niya. So, you just have to charge it. Nandito lang naman yung charging port niya. And then, you also have to turn on the aircraft. So, the same procedure lang din. So, just press it once. So, this one, right under the name DJI. And then, press it for about 2 seconds. Alright. Okay, so you can see. Okay, so once you heard that sound, it only means that the aircraft is already on. So dito sa aircraft, guys, dito sa baba, nandito yung charging port niya. And nandito din nakalagay yung sa memory card niya. Dito sa baba. So you just have to press it. So ayan siya. Ito yung memory card niya. And then i-insert mo lang din siya dun pabalik. And then after that, just click before you fly. Agree. Check regulations and flies safely. Next. Location and then next. Create spots. Okay. Okay, now you have to log in your DJI account. So you just have to put your email. Then enter your password. Medyo naloka lang ako kasi nag-stop pala na mag-record yung camera since naka 20 minute na din siya na nagre-record. So, ayan, as you can see, tinanggal ko na yung case ng phone ko kasi kanina medyo nahirapan akong i-connect yung remote controller and also yung aircraft kasi hindi siya masyado naka-plug ng ayos dun sa phone ko because of the cellphone case. So, kanina is, ito yung ginawa natin dun sa video. So, ayan. Nag-exceed na kasi siya dun sa time, kaya nag-stop na yung camera natin mag-record. So, kanina is in-update natin yung software niya. So, yun yung lumabas, guys. So, yan, installing DJI Mini 4 Pro firmware. So, ayan. Inantay ko muna siya hanggang sa mag 100%. So, ayan, nakasulat, firmware update successfully, restart if device powers off automatically. Once na in-open mo yung application, is visible na din sa'yo yung nandun sa camera ng drone. So, connected na talaga siya. So, yan. This is what it looks like. Okay, so first way for takeoff natin is yung arrow pataas dito sa phone. So, we have to press it lang. Ayan, takeoff. The aircraft will automatically take off to an altitude of 1.2 meters. By the way, guys, nakita ko dito yung auto RTH altitude niya. So, ayan, pwede mo siyang iset. Just press the color yellow at the top. Okay, so ayan, lalabas na siya. Auto RTH altitude. So ayan, yung RTH natin is return to home. So pwede mo naman siyang iset lang ng minimum is 20 meters. So if 20 meters na yung drone from you, pwede mo na siyang pabalikin sa'yo. Kahit hindi mo na siya kinokontrol using the remote controller, babalik na mismo sa'yo yung drone. So later, try natin siya outside. So let's press the take-off button. Alright. So medyo mataas siya. I-landing muna natin siya, guys, kasi ayan, yung land. Alright. So, ayan, medyo kinabahan pa ako sa landing niya. So, dito sa ating remote controller, papakita ko pala siya muna sa inyo. So, yung left control stick natin is for altitude and also for orientation. So, when we say altitude, yung height niya. And then, yung orientation naman niya is kung saan mo gusto matilt yung mismong camera. Okay? And this one naman is the right control stick. Ginagamit naman natin siya if gusto mong papuntahin yung drone kung saan man direction. So, say for example, front, back, left, and right. So, yung right control stick yung gagamitin natin. So, ayan. I-try natin na yung drone is paharapin natin sa akin. Okay? So, ayan na yung screen ng drone natin. So, basta, yung altitude natin, if gusto nyo pataasin siya, so, ito lang na left control stick. So, ayan, tumataas na siya. Yung pagbababa naman, is ganun lang din. Kasi, for example, gusto mo siyang i-rotate. So, ganun lang din. So, ayan, no? Pwede kang i-rotate left and right.
pinapress ko yung button para mag-forward siya. So, ayan, medyo lumalapit na yung stop ng drone natin. Medyo pataasin lang natin. So, pinagland ko lang muna siya, guys. And, let's try the drone outside. So, let's go. Hi everyone! So, ayan, papaliparin na natin tong drone. So, i-turn on muna natin siya. So, press it once, and then press it again for about 2 seconds. Ayan, so gumalaw na yung propeller niya. And the same goes with the remote control. So, ayan, tumunog na yung mismong aircraft natin. Okay, so naka-turn on na siya. Then, just click Go Fly. Ayan, so kita si mommy at daddy dun sa camera. Yung first natin is kung paano tayo magla-landing and also magte-take off. So, yung take off muna. So, ayan. Yung unang way is, pipindutin muna natin tong arrow. So, ilagay muna natin siya dito sa may baba. So, pindutin lang natin yung arrow pataas. And then, click take off. Point updated. Ayan. So, gumalaw na yung propeller niya. Alright. So, ayan. Itaas muna natin siya. So, ayan, for the altitude, yung left na control stick lang yung gagamitin natin. And then, kapag ibababa naman natin is, so, ayan, pa-down lang yung left control stick. So, ayan, if gusto nyo mag-go siya forward, yung right control stick. And then, ayan, backwards. So, left. And then, right. Yung minimum altitude ng drone natin is 20 meters and kapag nasa 20 meters na siya, pwede natin pindutin yung RTH or return to home and kung saan nang babalik yung drone kung nasan yung home base niya. Place natin yung drone sa may taas. Wait lang, babain natin siya. So yan, kita na tayo. Hi everyone! Kung kasi natin, di ba, meron siya anti-tracking mode so kaya niyang ma-detect yung movement mo. So yung una natin gagawin is dapat hanapin muna natin kung alin yung subject. So yung gagawin natin is magdodraw lang tayo ng square dito sa screen. Ayan, so makikita niyo naman na detect na ako ng drone. And then meron siyang tatlong option. We have the active track, the spotlight, and also the POI or the point of interest. So yung active track muna ito-try natin. Yan. So, may nakalagay, tap go and the aircraft will follow the subject automatically. So, dito sa active track natin, kapag naka-auto lang siya, so kung saan lang gagalaw yung drone, pero hindi mo makakontrol kung saan direction siya pupunta since naka-automatic na siya. So, we have go. So, ayan. See, for example, gumalaw ako. So, ayan. Hindi mo makakontrol, pero, ayan siya. Lalapit lang siya papunta sa akin. Ayan. As you can see, lumalapit siya. And then, kapag naman magpo-forward ako, is magba-backward siya. So, sinusundan niya lang yung mismong subject ng nakalagay dito sa drone. And then, yung pangalawa naman natin sa active track is the manual. So, ayan, hindi mo siya makokontrol dito sa control stick or dito sa remote controller kapag naka-auto siya. So, ayan, as you can see, kahit galawin natin, hindi nag-move yung drone kung nasan yung pwesto niya. Next one is the manual. So, i-stop muna natin siya. So, we have manual. So, ayan, as you can see, kapag naman dun sa manual, meron siyang inner and outer circle na nakalagay. So, dito is makokontrol mo na yung direction ng drone. So, ayan, tap on, dot, or draw a route and aircraft will fly to the designated route. Let's say, for example, gusto mo siya papuntahin sa front, i-click mo lang ulit or i-drag mo lang yung arrow papunta sa front. Ayan, so, ganun yung manual niya. And then, let's see kung susunod yung drone sa atin. Ah, okay. So, tsaka lang siya susunod sa inyo. So, for example, nasa front, so susunod lang siya. And then, ayan. Since ako yung subject niya, nagpo-forward, backward siya kapag gumagalaw din mismo ako. Point of interest. So, ilagay natin siya. Kapag dito kasi sa right ko, slow yung movement ng drone. Kapag dito naman sa left side, is mas fast yung movement niya. So, tingnan nga natin if itong slow. I-go natin siya. Up. Oh. And pa-circular yung movement niya. As you can see, umikot pa siya pa ganon. And then, stop na natin. Ayan, tingnan naman natin if dito naman sa left side ko siya papunta. So, mas faster yung movement niya. Pero, kontian lang natin. Since, baka masyado siyang pumunta dun sa gilid. So, ayan.
lumiikot siya papunta dito naman sa left side ko. Medyo mabagal lang yung movement ng drone. Pero pwede mo naman siyang i-adjust. So, stop na natin. So, ayan, napakita ko lang sa inyo. Let's take some pictures. So, ayan, i-click nyo lang dito yung isang button sa gitna, which is the shutter. So, 1, 2, 3. Okay, so isa pa. So, i-try naman natin yung button dito sa taas. Pwede din kasi siya na gamitin for taking pictures and recording video. So, ayan. Isang click lang. So, dito naman sa dial natin sa taas, nakokontrol natin din yung altitude niya. Kung gusto niyo medyo mababa yung drone sa picture or gusto niyo medyo mataas yung shot na gagawin sa inyo. So, dito nyo lang siya kukontrolin sa dial. Pero if mag-take kayo ng video, and actually guys, wait lang, pwede din pala siya na mag-take kayo ng pictures and video. Tatayo nyo yung mismong camera. So, ayan, naka-tilt siya. As you can see, ayan, parang yung usual natin na nakikita sa mga TikTok, yung ganun ng klaseng screen yung makikita nyo. So, pwede nyo rin siya i-rotate ulit. Ayan. Ayan, para naman ma-convert nyo siya into video naman, i-click nyo lang yung square na button dun sa taas nung ginamit natin for camera. So, i-click nyo lang siya, and then press video. So, ayan, nakaset na siya into video. So, pwede nyo i-click lang din tong button na to para mag-take na siya ng video. Hi, everyone! So, ayan na siya. So, as you can see, ayan, pwede nyo din siya i-control habang nag-video kayo. So, ayan, papunta siya sa akin. Ayan, medyo malikot lang yung camera. And then, kapag tapos na kayo, is pwede nyo na siyang i-save. And yung kagandahan lang din sa drone natin is, meron siyang iba't ibang mga templates. So, pwede nyo paltan yung template or parang yung brightness, yung itsura niya na mismo. Kapag tapos na kayong mag-take ng mga video. So, parang edited na version na siya. So, pwedeng cinematic. So, iba't iba yung mga templates na meron dito. So, ayan. If magsasave kayo ng mga pictures and videos, ganito lang siya. So, ibaba muna natin yung drone, landing. So, sa land, ayan, yun yung isang way natin para mag-landing siya. Pwedeng kunin nyo siya mismo gamit yung kamay nyo. Pero make sure na ganito yung way ng paghawak nyo. Kasi if ganito, there's a possibility na malaglag yung drone. Alright? So now is yung playback button. Just press it. And then, tap mo yung photos. So pili ka lang dyan ng mga picture. And then after nyan, merong button dito. Okay, palitan natin yung picture. So, medyo stolen na stolen. It's this one. So, ayan na lang. And then, meron download button sa taas. And then, download. Just click download and then, file downloaded to mobile device. So, that's it. And then, for video naman, so, punta lang ulit kayo doon, then click videos. So, this one yung naging video natin kanina. And then, ganun lang ulit. I-download lang natin siya. Are you sure you want to use low-res file? Okay. Original file not downloaded yet. So, ayan siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pwede nyo din siyang lagyan ng favorites. Okay. So, siya na mismo yung mag-shoot ng mga clips dun sa master shot. So, ayan. Makikita nyo naman siya dito sa screen. And ayan, low-bat na siya, guys. And then, i-try natin yung return to home. Diba yung sabi ko kanina is yung height niyan ngayon is 3.8 meters. And then, sa baba, nakalagay din yung distance niya. Pero, ayan. So, say for example, medyo malayo na sa inyo yung drone, nasa taas na siya. Pwede nyo pindutin yung return to home if na-low-bat na siya. So, ayan, just click return to home. So, ayan, automatic na siyang maglalanding. Kasi, low-bat na yung drone natin. So, ayan. Ayan, and then automatic na siyang naglanding. If I'm not mistaken, 30 minutes lang yung tinatagal ng isang battery ng drone. Kaya mas maganda if meron kayong extra. So, ayan. And I hope na nag-enjoy kayo dito sa vlog ko, guys. And nalobat na rin yung drone. And if you like this vlog, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe on my channel and also turn on the notifications so that you'll get updated when I upload a new video. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!